Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5496-5515. Kabanata 5476. Shoro itinago ang kanyang tingin kay James. Ano ang iyong mga plano pagkatapos nito? Magaan na tinapik ni James ang kanyang daliri sa mesa. Plano kong pagsamahin ang lahat ng umiiral na mga eroplano sa gitnang eroplano upang makabuo ng isang bago, malakas na eroplano. Lahat tayo ay lalaban muli laban sa mga primevals mula sa madilim na mundo. Kung ang mga panguna ay handang makipagtulungan, kung gayon ang lahat sa atin ay maaaring magkasama ng mapayapa. Gayunpaman, kung igiit nila na mapupuksa ako para sa kabutihan, wala akong pagpipilian kundi upang matanggal ang mga taong iyon ng permanente. Panipi. Sa una, binalak ni James na sanayin at bumuo ng isang malakas, hindi matalo na puwersa sa isa sa mga eroplano upang labanan muli laban sa kanyang mga dating kaaway. Gayunpaman, hindi na nadama ni James na pinagbantaan ng mga kaaway na iyon. Sa halip, si James ay may isang mas matapang na plano. Nais niyang pagsamahin ang lahat ng mga eroplano at bumubuo ng isang mundo na mas malaki kaysa sa gitnang eroplano sa laki. Sandali na natigilan si Shoro. Pagkatapos, binigyan niya si James ng isang hinlalaki. Sa palagay ko ikaw ang nag-iisang tao na may kakayahang gawin iyon dahil pinagkadalubhasaan mo ang bawat landas ng Genesis ng iba't ibang mga eroplano. Gayunman, ang maliit na nakasimangot na Christ na noo ni Shoro. Kahit na ang mga primeval ay walang interes na manatili sa aming mga eroplano, gayunpaman ay nakinabang sila ng maraming mula sa masaganang mga mapagkukunan ng pagsasanay na makukuha nila mula rito. Ang mga primeval ay hindi lamang tatayo at panoorin mong pagsamahin ang lahat ng mga eroplano. Mayroon akong plano, sagot ni James. Ang titig ni James ay lumubog sa mukha ni Cairo at nakarating kay Jada pagkatapos. Tinanong niya, nang maglakbay ang Panginoon ng Glacis sa teritoryo ng lahi ng Medicus dati, ikaw ba ang nagsabi sa kanya na ang tanging paraan upang pagalingin ang Cairo ay sa pamamagitan ng paggamit ng elemental na sumpa? Tumango si Jada. Ang langit na lihim na pavilion ay nagbahagi rin ng parehong opinyon. Matapos bisitahin ng Panginoon ng Glacis ang aming teritoryo, napunta rin siya sa langit na lihim na pavilion upang magtanong para sa karagdagang impormasyon. Panipi. Ipinahayag ni James, nalaman ko ang lahat ng mga inskripsyon na kabilang sa mga elemental na primevals at pinagkadalubhasaan ang elemental na sumpa. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang elemental na sumpa ay isang lihim na sining na may nakamamatay na kapangyarihan. Bagaman pinagkadalubhasaan ni James ang sumpa, wala siyang ideya kung paano gamitin ito para sa mga layunin ng pagpapagaling. Pinagkadalubhasaan mo ang sumpa. Nakatitig si Kiana, Jada, at Shoro kay James sa pagtataka. Binigyan ng kaunting tumango si James. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ang mga inskripsyon na nagmula sa 5 elemental na primevals. Ang elemental na sumpa ay dahan-daang nabuo mula sa mga inskripsyon. Tulad ng 5 mahiwagang energies na kumalat sa itaas ng kanyang palad, isang makapangyarihang aura na radiated mula sa bola ng energies. Lahat ay namangha sa paningin sa harap ng kanilang mga mata. Gusto ko iyon, Dragon General. Ang mga mata ni Quattro ay commandant sa tuwa. Gusto ko ang mga primitive na inscription mula sa mga elemental na primevals. Kahit na ibibigay ko sa iyo, maaaring hindi mo ma-decipher at maunawaan ang mga inskripsyon na ito. Kahit na gawin mo, halos imposible para sa iyo na makabisado ang mga elementong kapangyarihang ito, sabi ni James. Huwag kang mag-alala, bigyan mo lang ako ng mga inskripsyon, at malalaman ko ang natitira. Si Quattro ay ngumisi mula sa tainga hanggang tainga. Sige. Gumawa si James ng isang kopya ng mga primitive na inskripsyon sa kanyang kamay at ipinasa ito sa Quattro. Magsasagawa ako ng isang closed-door meditation kaagad. Nilaktawan ni Quattro ang glyphally matapos makuha ang mga inskripsyon.
Mahabang hininga si Jada. Kahit na handa na ang elemental na sumpa, kailangan pa rin nating maghanda ng maraming bagay bago natin simulan ang paggamot ng Cairo. Kailangan kong bumalik sa teritoryo ng lahi ng Medicus at ihanda ang kinakailangang mga halamang Empyrean. Panipi. Habang si Jada ay umuwi ng ilang sandali upang mangolekta ng mga item, si James at ang iba pa ay naghintay ng matyaga sa punong himpilan ng langit na pavilion. Di nagtagal, ang lahat ng mga ito ay nagtipon sa rurok ng isa sa mga espiritual na bundok ng pavilion ng langit na pavilion. Isang matibay na porma sayon upang mapanatili ang mga ores ng lahat sa loob ng lugar. Ang porma sayon ay naimbento din ng mga katangian ng pagpapagaling. Ginawa ni Jada ang pagbuo sa pamamagitan ng pagsasama ng maraming mga halamang Empyrean sa loob nito kasama ang kanyang mga kasanayan at kapangyarihan. Ang mga halamang gamot ay lubos na mahalaga. Kailangan din namin ang ules, sabi ni Jada. Ginawa ni James ang ules na may isang simpleng utos. Pagkatapos, ang ules ay lumulutang patungo sa Cairo, na nakaupo sa gitna ng porma sayon, at pinalayo sa itaas ng kanyang ulo. Ipinaliwanag ni Jada, ang kaluluwa ni Cairo ay nasira sa isang nabigong pagtatangka na sumulong sa ranggo ng Transcendental Bliss. Babalik siya sa normal kung pagalingin natin ang kanyang nasirang kaluluwa. Habang mayroong 5 mahahalagang elemento sa kalikasan, mayroon kaming 5 pangunahing organo sa aming mga katawan. Ang bawat isa sa 5 pangunahing mga organo ay nakikipag-ugnay sa isa sa 5 elemento. Maaari nating pagalingin ang Cairo sa pamamagitan ng paggamit ng mga kapangyarihan ng elemental na sumpa upang maisaaktibo at lumikha ng isang koneksyon sa pagitan ng kanyang 5 pangunahing organo. Ang koneksyon ay dahan-daang pagalingin ang hindi kumpletong kaluluwa ng Cairo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5477. Jada ay ipinaliwanag ng detalyado ang pamamaraan. Kailangan mo lamang i-channel ang mga kapangyarihan ng elemental na sumpa sa 5 pangunahing organo ng Cairo. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga kapangyarihan sa isang pinakamabuting kalagayan na antas, dapat mong maisaaktibo at mabuhay ang mga organo na iyon. Panipi. Sige. Tumango si James. Sabihin mo lang sa akin kung nais mong magsimula. Pagkatapos, umupo siya sa lupa na nakaharap sa Cairo. Nagpatuloy si Jada sa kanyang huling paghahanda. Samantala, isang maliit na grupo ng mga tao ang nanunood mula sa labas ng porma sayon. Ang Kiana, Shoro, at ilang mga matatanda ng mga langit na lihim na pavilion ay naghihintay sa labas. Ang mga matatanda ay lahat ng karampatang magsasaka na nakamit ng hindi bababa sa banal na ranggo ng Celestial. Gagana ba ito? Sa palagay ko, ang alingaw-ngaw ay ang lahat ng mga nilalang ay hindi pinapayagan na sumulong sa ranggo ng Transcendental Bliss dahil sa mga paghihigpit ng langit at lupa. Ang taong iyon ay hindi ang unang tao na nakaranas ng isang mishap habang sinusubukan na maabot ang ranggo. Mayroon ding mga alingaw-ngaw na nagsasabi na ang mga magsasaka ay dapat munang dumaan sa Halcyon Sea upang makapag-advance sa ligtas na ranggo ng kaligayahan. Ito ay labag sa mga batas ng langit at lupa upang pagalingin ang isang tulad ng Cairo. Kung magtagumpay sila sa pagpapagaling sa kanya, magkakaroon sila ng malaking karma. Alamin kung paano ito pupunta. Tahimik na tinalakay ng mga matatanda ang kanilang sarili. Habang sina James at Cairo ay nakaupo sa gitna ng porma sayon, si Jada ay naglevitated sa MIDAIR upang suportahan ang pagbuo ng pagpapagaling. Mayroong 5 mahahalagang elemento na mayroon sa langit at lupa sa paligid natin, samantalang mayroon tayong 5 pangunahing organo sa ating mga katawan. Ang boses ni Jada ay lumusot sa mga bakuran. Habang ang ating mga kaluluwa ay umiiral ng nakapag-iisa, gayunpaman sila ay malalim na konektado sa ating mga katawan. Ang kapangyarihan ng ating mga kaluluwa ay nagmula sa ating pisikal na katawan. Kasabay nito, ang kondisyon ng ating katawan ay direktang apektado ng 5 pangunahing organo sa katawan. Ang enerhiya na nabuo sa pamamagitan ng paglikha ng isang koneksyon sa pagitan ng 5 pangunahing mga organo ay pasiglahin ang buong katawan at makakatulong na maisulong ang pagsilang ng isang bagong kaluluwa. Tumahimik siya at inihayag, maaari ka nang magsimula ngayon. Panipi. Itinaas ni James ang kanyang kamay at gumawa ng mga kapangyarihan ng elemental na sumpa. Pagkatapos, inatasan niya ang mga kapangyarihan patungo sa Cairo at sa 5 pangunahing organo ng kanyang katawan.
Ang pagbuo ay isinaaktibo ng sabay-sabay. Ang mga kapangyarihan ng pagbuo ay natunaw ang lahat ng mga halamang gamot ng Empyrean at lumikha ng isang napakalaking halaga ng lakas ng buhay. Unti-unti, ang lakas ng buhay ay dumaloy sa katawan ni Cairo. Nang maaktibo, ang bawat isa sa 5 pangunahing organo ay nagliliwanag ng napakalawak na enerhiya. Ang isang koneksyon ay nagsimulang bumubuo sa pagitan ng lahat ng 5 mga organo bilang energies na kumalat sa mga organo at dahan-daang kumalat sa lahat ng bahagi ng katawan ng Cairo. Ang mga lakas na iyon at ang lakas ng buhay na pumapasok sa katawan ni Cairo ay mabilis na nagpapagaling sa kanyang nasirang kaluluwa. Si Cairo ay nanginginig ng kaunti habang nagpapatuloy ang proseso. Boom! Sa sandaling iyon, ang isang bolt ng itim na kidlat ay bumaba mula sa kalangitan at sinaktan ang pagbuo, sinira ito halos agad. Tumanggap si Jada ng agarang suntok habang kinokontrol niya ang pagbuo. Siya ay nahulog ng malakas sa lupa at nag-ubo ng isang bibig ng dugo. Sa kabutihang palad, ang lahat ng lakas ng buhay na nabuo mula sa pagbuo ay nasisipsip sa katawan ni Cairo. Makapal, itim na ulap ay natipon sa kalangitan sa itaas ng kanilang mga ulo. Kasunod nito, maraming mga itim na bolts ng kidlat ang umulan sa Cairo, isa-isa. Ano ito? Panipi. Ang mga langit na lihim na pavilion ay nabigla nang makita kung ano ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Dahil siya ay nakaupo lamang ng ilang mga hakbang na malayo sa Cairo, naramdaman ni James ang mabisyo, labis na kapangyarihan ng madilim na pagdurusa sa langit na naglalayong Cairo. Noon lang, naramdaman ni James ang hindi pangkaraniwang mga kapangyarihan ni Karma na papasok sa kanya. Kahit na ang katawan ni James ay labis na nababanat, ang mga kapangyarihan ng Karma ay dahan-daang gumawa ng mga bitek sa kanyang katawan. Si James ay pinindot palaban sa lupa dahil sa napakalawak na presyon. James, hindi ka maaaring tumigil. Nabigo kami kung titigil ka na ngayon. Sumigaw si Jada sa kanyang direksyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5478. Sila ay nasa isang mahalagang punto sa paggamot. Natapos ni Jada ang kanyang bahagi sa kanilang misyon upang pagalingin ang Cairo. Nasa James na ngayon upang makita hanggang sa dulo ng paggamot. Kung nabigo si James na maghang, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap at paghahanda ay hindi mawawala. Ang langit na pagdurusa ay naging sanhi ng mga madilim na ulap na magtipon sa itaas ng Cairo at James. Si Cairo ay sinaktan ng hindi mabilang na mga bolts ng kidlat kahit na sa sandaling iyon. Napansin ni James ang isang napakalawak na kapangyarihan ay nabuo mula sa katawan ni Cairo upang maprotektahan ang sarili mula sa kidlat. Ito ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan na nasaksihan ni James hanggang ngayon. Maging ang mga kapangyarihan ni Gustav na napansin ni James sa mundo ng bilangguan ay mas mababa kumpara sa kung ano ang nakikita niya mula sa Cairo. Gayunpaman, ang pag-atake ng kidlat mula sa langit na pagdurusa ay nag-iiwan ng malubhang sugat at pinsala sa buong katawan ni Cairo. Sa kabutihang palad, ang ulas na nag-aalis sa itaas ng ulo ng Cairo ay patuloy na bumubuo ng isang daloy ng lakas ng buhay upang pagalingin ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, si James ay nagkaroon ng mapanganib na halaga ng karma ng kapangyarihan habang sinusubukan niyang pagalingin ang Cairo. Mahaba, nakatagong mga bitek ay bumubuo sa iba't ibang bahagi ng kanyang balat. Nang maglaon, ang langit na pagdurusa ay nagsimulang salakayin din si James. Yamang si James ay medyo tumutulong sa proseso ng Cairo na dumadaan sa kanyang langit na pagdurusa, magiging target din siya. Sa kabutihang palad, ang potensyal ng pag-atake ng langit na kapigatian ay nababagay upang tumugma sa ranggo ng paglilinang ni James, na nasa gitnang yugto ng Great Celestial Rank. Ang pag-atake ng kidlat ay hindi rin nagdulot ng maraming pinsala sa katawan ni James. Sa halip, si James ay nahaharap sa aktwal na mga banta mula sa mga epekto ng Karma Power, na naging pamilyar kay James sa puntong ito. Mabilis na sinimulan ni James ang landas ng buhay upang pagalingin ang kanyang mga pinsala, ngunit sa lalong madaling panahon natanto niya na hindi sapat. Wala siyang pagpipilian kundi ang humiram ng mga kapangyarihan ng ulas upang gamutin ang kanyang mga sugat. Kung hindi man, hindi siya maaaring magtagal hanggang sa katapusan ng paggamot. Si James ay nagpatuloy sa pag-channel ng mga kapangyarihan ng elemental na sumpa sa katawan ni Cairo upang pagalingin ang kanyang kaluluwa. Pagkaraan ng isang maikling sandali, ang mga mata ni Cairo ay nakabukas.
Ang isang maliwanag, natatanging ilaw ay sumabog sa kanyang mga mata. Pagkatapos, mabilis na pinigilan ni Cairo ang kanyang ranggo ng paglilinang at binawasan ang dami ng kapangyarihan na pinakawalan niya. Sa loob ng ilang segundo, ang mga itim na ulap ng pagdurusa ay nagsimulang magkalat at mawala mula sa paningin. Habang pinayagan siya sa wakas, nahulog si James sa lupa at nadulas sa walang malay. Kasabay nito, ang ulas ay bumalik sa katawan ni James. Gayunpaman, ang mga kapangyarihan ng karma ay nanatili, at nakakaapekto pa rin sila kay James. Si Cairo ay nag-teleport sa tabi ng panig ni James. Matapos niyang makamit ang buong pagbawi at muling nakuha ang kanyang mga kapangyarihan, nag-trigger ito ng simula ng isang langit na pagdurusa. Nagawa lamang ni Cairo na ihinto ang pagdurusa mula sa pagpapatuloy sa pamamagitan ng pagsugpo sa kanyang mga kapangyarihan at paglilinang. Pinangunahan ni Cairo ang kanyang mga browser habang napansin niya ang lakas ng karma na nakapaligid sa katawan ni James. Inunat niya ang kanyang kamay sa isang pagtatangka upang tanggalin ang karma ng kapangyarihan. Gayunpaman, si Cairo ay agad na pinilit na ibalik ng mga mabisyo na kapangyarihan ng karma. Nag-ubo pa siya ng dugo. Ang iba ay lumapit sa pares. James, umakyat si Jamada kay James upang suriin ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, napilitan siyang paatras tulad ng ginawa ni Cairo dahil sa kapangyarihan ng karma. Nagdulot siya ng ilan sa karma ng kapangyarihan dahil malapit na siya kay James. Mabilis na naupo si Jada at nakatuon sa pagbuo ng kanyang mga kapangyarihan upang mapawi ang kapangyarihan ng karma. Matapos mapanood kung ano ang nangyari sa dalawang iyon, si Kiana at ang iba ay hindi nang ahas na hindi lumapit kay James. Sabik na tinanong ni Kiana, Cairo, magiging maayos ba si James? Si Cairo ay nagkaroon ng isang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagkaroon siya ng isang kakilakilabot na lakas ng karma habang tinutulungan ako. Ang sinumang sumusubok na lumapit sa kanya ngayon ay maaapektuhan din ng karma ng kapangyarihan. Kahit na hindi ako makalapit sa kanya, kailangan niyang gawin ito sa kanyang sarili. Panipi. Pinanatili ni Cairo ang kanyang mga alaala kahit na matapos ang kanyang kaluluwa ay ganap na gumaling. Sa makatuwid, naalala niya kung ano ang ginagawa ni Kiana at James sa lahat ng oras na ito. Nalaman ni Cairo kung paano nagtrabaho ng walang tigil si James sa pangangalap ng lahat ng mga primitive na inskripsyon ng elemental na primevals at mastering ang elemental na sumpa upang mailigtas siya. Ang isang malalim na pagsimangot ay iginuhit ang kanyang mga browser. Ang isang normal na magsasaka ay ganap na napatay sa antas na ito ng kapangyarihan ng karma. Gayunpaman, mahimalang buhay pa rin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5479. James ay kailangang pagtagumpayan ang mga epekto ng kapangyarihan ng karma sa kanyang sarili. Isang madilim na aura na umikot sa itaas ng hindi gumagalaw na form ni James, at patuloy na sinalakay nito ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, ang ulas na gaganapin sa loob ng katawan ni James ay isinaaktibo, at ang mga kapangyarihan nito ay pinakawalan upang pagalingin ang mga pinsala. Ang iba ay maaaring makita na si James ay nagtamo ng maraming malubhang pinsala. Gayunpaman, siya ay mausisa pa rin buhay. Ang oras na ipinasa ng walang awa habang ang iba ay naghihintay na mabawi ni James ang kamalayan. Matapos ang napakatagal na oras, nagising si James. Dahan-dahan siyang umupo at nagsimulang magtrabaho sa pag-neutralize ng lakas ng karma. Sinisipsip at nilinang ni James ang kapangyarihan ng karma upang may convert ito sa kanyang sariling mga kapangyarihan. Maaari niyang sumipsip at magamit ang lakas ng karma. Hindi ka panipaniwala. Napakaganda nito. Panipi. Ang mga matatanda ay natatakot habang pinapanood nila ang ginagawa ni James. Habang hinihigop niya ang kapangyarihan ng karma, ang ranggo ng paglilinang ni James ay napakabuti. Sa isang flash, nakamit ni James ang huli na yugto ng pagkonsumo ng mahusay na ranggo ng langit. Nang maabot ang antas na iyon, hindi na nadaragdagan ni James ang kanyang ranggo o kapangyarihan sa paglilinang. Gayunpaman, mayroon pa ring mga nakakapinsalang tira ng karma power na nakapaligid kay James. Walang pagpipilian si James ngunit upang i-compress ang mga kapangyarihang karma, ay seal ang mga ito sa porma sayon na nilikha niya, at itago ang mga ito sa kanyang katawan. Kahit na matapos ang paglalagay ng isang selyo sa ibabaw nito,
Ang lakas ng karma ay labis na napapagana na ito ay tumagas mula sa katawan ni James sa mga minuto na halaga. Gayunpaman, ang mga halagang iyon ay sapat na upang takutin ang sinumang naging malapit kay James. Sa kabutihang palad, ang katawan ni James ay sapat na malakas upang mapaglabanan ang mga epekto ng nakakompress na karma power. Tumayo si James at gumawa ng ilang ilaw na lumalawak. Nakaswerte ulit ako sa oras na ito. Nagawa kong pumasok sa huling yugto ng pagkumpleto ng mahusay na ranggo ng Celestial. Makakamit ko ang Martial Celestial Rango sa lalong madaling panahon. James, ayos ka lang ba? Pinaihit ni James ang kanyang titig sa direksyon ng tinig. Pagkatapos, lumakad siya papunta sa Kiana na may ngiti sa kanyang mukha. Mabuti na lang ako. Kahit na ang isang quasi-banal na celestial rango ng rango tulad ng Kiana ay nadama na banta ng aura ng karma power na bumaba kay James. Kumuha siya ng ilang hakbang sa kanya. Nahulog si James sa Cairo. Nabawi mo na ba ang ganap? Tumango si Cairo. MHM. Lubos akong gumaling. Pinalawak ni James ang kanyang ngiti. Napakahusay na balita. Ang aming mga pagsisikap ay hindi nasayang. Panipi. Sigurado ka bang tama ka? Si Jada ay nanatili sa isang ligtas na distansya mula kay James. Hindi ito isang malaking isyo. Nakarating muli si James sa isang nakaupo na posisyon. Hindi ko maisil ang kapangyarihan ng karma ng mas maaga, ngunit dapat kong gawin ito ng ilang higit pang mga trick. Itinutok ni James ang lahat ng kanyang pansin sa pagsilang ng karma ng kapangyarihan ng ligtas. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtagumpay si James sa pagsilang ng karma power ng perpekto. Ito ay isang nakamamatay na sandata. Panipi. Habang sinuri ni James ang selyadong karma power, nagbulong siya sa isang mababang tinig, kahit na ang quasi-transcendental bliss rank cultivator ay masaktan kung pinakawalan ko ang kapangyarihang ito sa kanila. Nakarating si James sa kanyang mga paa. Hindi niya sinubukan na itago ang nakamamatay na hangarin sa kanyang mga mata. Panahon na kung eksaktong paghihiganti ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5500. Siya ang mga matatanda ng makalangit na lihim na pavilion ay nakatitig kay James na parang nakakita sila ng kakaibang hayop. Nagsimula si Shoro, pinamamahalaang mong sumipsip at aisil ang karma ng kapangyarihan sa iyong katawan. Nararamdaman pa rin ito ng hindi totoo kahit na nasaksihan kita na ginagawa mo ito. Panipi. Napangiti si James nang marinig ang kanyang mga salita. Tinanong ni Kiana, ano ang pinaplano mong gawin sa susunod? Tumigas ang ekspresyon ni James. Sinabi niya sa isang mahigpit na tinig, maghihiganti ako sa aking mga dating kaaway. Pagkatapos, buwagin ko ang ilan sa mga pangunahing masasamang puwersa sa gitnang eroplano. Sa wakas, pagsamahin ko ang gitnang eroplano at lahat ng iba pang mga eroplano upang makabuo ng isang sobrang laki ng eroplano. Panipi. Si James ay may isang simpleng layunin. Nais niyang lumikha ng isang eroplano na sapat upang tumayo laban sa anuman o lahat ng mga pangunahin mula sa madilim na mundo. Hindi yun magiging isang madaling gawain, sagot ni Shoro, ang langit na lihim na pavilion ay hindi makakasali sa iyong mga plano, pagkatapos. Pagkatapos ng lahat, palagi kaming nagpapanatili ng isang neutral na tindig. Gayun din, nag-set up kami ng mga sanga sa halos lahat ng mga batayan ng iba't ibang karera o grupo. Haharapin namin ang mga paghihirap sa pangangalap ng impormasyon kung sasali kami sa iyong kadahilanan. Panipi. MHM. Tumango si James. Naintindihan niya ang tindig ni Shoro. Bukod dito, kailangan niya ang langit na lihim na pavilion upang manatiling neutral habang pinlano ni James na umasa sa kanila para sa karagdagang impormasyon sa hinaharap. Natapos na ba ni Quattro ang kanyang pagmumuni-muni? Tanong ni James. Hindi pa, tugon ni Kiana. Pagkatapos, mananatili tayo rito at maghintay para sa kanya. Panipi. Si James at ang iba pa ay naghintay ng matyaga sa punong himpilan ng langit na pavilion para sa susunod na ilang linggo. Kalaunan, natapos ni Quattro ang kanyang pagsasanay. Sa sandaling tinanggal ni Quattro ang kanyang porma sayon, si James ay naging material sa malayo at nagtanong ng nakangiting, paano ito napunta? Nagawa mo bang maunawaan ang mga primevals ng elemental? Ngumiti si Quattro. Ito ay isang piraso ng cake para sa akin, syempre. Pinagkadalubhasaan ko ang elemental na sumpa at pinabuting ang aking mga kapangyarihan sa pamamagitan ng mga folds ngayon.
Binigyan siya ni James ng isang thumbs up. Kahanga-hanga iyon. Malapit na akong magsagawa ng ilang mga kapana-panabik na plano. Sasamahan mo ba ako? Panipi. Oo naman. Bilangin mo ako. Lumaktaw si Quattro sa kanya. Pinagsasama mo ba ang gitnang eroplano sa iba pang mga eroplano ngayon? Panipi. MHM. Binigyan ng kaunting tumango si James. Hiniling ni Quattro, kapag nagtagumpay ka, nais kong maging pangalawa sa utos ng eroplano na iyon. Oo naman. Sumang-ayon agad si James. Ang isang maliit na karamihan ng tao ay nagtipon sa langit na lihim ng pavilion na pangunahing bulwagan. Tumingin si James kay Shoro. Aalis na tayo ngayon. MHM. Nagpatuloy si Shoro, ipapadala ko ang aming mga miyembro upang ipaalam sa iyo kung napansin namin ang mga primevals ng Dark World na gumawa ng anumang kilusan. Gayun din, dapat kong alerto sa iyo na ang mga primeval ay nagtanim ng kanilang mga kalalakihan sa ilan sa mga pangunahing grupo sa gitnang eroplano. Lahat sila ay nagbabantay para sa iyong mga paggalaw. Karamihan sa mga mula sa madilim na mundo ay may kamalayan na si James ay bumalik. Ang karamihan sa kanila ay natutunan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni James at kung paano niya ginawa ang maraming mga kaaway sa nakaraan. Naghihintay silang lahat kay James na gumawa ng kanyang paglipat. Sa pamamagitan ng panonood mula sa mga gilid, malalaman nila ang lahat ng mga card ng James. Magagawa din nilang kumpirmahin kung mayroong mas mahusay na mga magsasaka na nagtatago sa mga anino. Dinala ni James ang maraming karampatang mga magsasaka habang iniwan niya ang mga punong himpilan ng langit na pavilion. Kapag siya ay nasa labas, sinimulan ni James na ikalat ang salita na malapit na siyang maglakbay sa Supremacium upang matugunan si Quiragen. Gayun din, nanumpa si James na paksain ang lahat ng mga tumalikod sa Supremacium. Nais niyang maghayganti sa kanyang sarili sa mga nagtaksil sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang mensahe ay kumalat sa buong gitnang eroplano at ang iba pang mga domain sa isang instant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5501. Ang mga powerhouse ng Dark World ay nagbigay din ng pansin sa gitnang eroplano. Sa pangunahing bulwagan ng Yefteris, naganap ang isang pulong. Ang isang matikas na nasa hustong gulang na lalaki na may suot na kulay abo na balabal ay nakaupo sa pinakamataas na upuan. Siya ay walang iba kundi ang pinuno ng Yefteris na si Hakathra Yeftero, na kamakailan lamang ay nag-iwan ng pag-iisa. Hinawakan ni Halianor ang kanyang mga kamay at sinabing, nakakuha lang ako ng balita na lumitaw si James at inihayag na malapit na siyang maglakbay sa Supremacium. Ang pinuno ng Yefteris ay nasa pagkumpleto ng Holy Celestial rank bago siya pumasok sa pag-iisa. Bago siya bumalik, pinigilan niya ang kanyang aura. Sa gayon, ang mga pangunahing miyembro ng Yefteris ay hindi alam ang kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang at naiwan na hulaan kung pinasok niya ang ranggo ng Quasi-Bliss. Ang pinuno ng Yefteris na si Hakathra, ay sinabi ng mahinahon, hindi pa rin natin alam kung sino ang powerhouse sa Transcendental Bliss ranggo na tumutulong kay James. Hayaan na ang pagmasdan ngayon. Dapat nating malaman kung gaano kalakas si James at kung ano ang iba pang mga powerhouse na nasa tabi niya. Matapos nating magkaroon ng isang mas malinaw na larawan, pipilitin natin siya at ang kanyang kasama sa ranggo ng Transcendental Bliss upang labanan muli. Maaari pa nating makuha ang mga powerhouse na pumasok sa Halcyon Road upang magpakita. Panipi. Bukod sa mga pumasok sa kalsada ng Halcyon, walang nakakaalam kung ano ang daanan. Si Hakathra ay nakapasok na sa ranggo ng Quasi-Bliss at maaaring makaramdam ng isang bagay na hindi normal tungkol sa langit at lupa. Para bang siya ay pinigilan at pinigilan. Nadama ng GE na kailangan niyang pumasok sa kalsada ng Halcyon upang mapagbuti pa ang kanyang ranggo sa paglilinang. Sa gayon, nais niyang pilitin ang mga powerhouse na pumasok sa Halcyon Road upang magpakita upang marami siyang matutunan. Nasaan si Yui? Nag-iwan pa ba siya ng pag-iisa? Tanong ni Hakathra. Swoosh! Isang sinag ng ilaw na nakarating sa pangunahing bulwagan, at isang binata ang lumitaw mula rito. Ama, hinawakan ni Yui ang kanyang mga kamay. Tiningnan ni Hakathra si Yui at agad na nadama na ang ranggo ng paglilinang ng kanyang anak ay umabot sa gitnang yugto ng banal na ranggo ng langit. Pumunta sa Elysium Hall ng Central Plain at kukuha. Gusto kong makita kung anong uri ng bagyo si James ay maaaring pukawin. Si Halianor ay nakipag-ugnay,
na nagsasabing, gumawa si James ng isang hitsura at ikinakalat ang salita na aayusin niya ang kanyang mga nakaraang mga hinaing. Sinabi ni Hawkeye habang nakangiti, hayaan mo na. Gayun din, patuloy ni Halianor, na nagsasabing, ang asawa ni James ay Thea, ang prinsesa ng lahi ng Mevrai. Habang ikaw ay nasa pag-iisa, nagkaroon ng serye ng mga kaganapan. Inaasahan kong ang mga Mevraies ay kasangkot dito. Wala na sila sa ilalim ng aming kontrol. Iminumungkahi kong alisin namin ang mga ito upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap mula sa paglitaw. Hinawakan ni Hawkeye ang kanyang kamay at sinabing, tingnan natin kung ano ang una. Dagdag pa, maraming mga powerhouse ng lahi ng Mevrai ang pumasok sa Halcyon Road. Bago natin malalaman ang tungkol sa kalsada ng Halcyon, hindi natin may touch ang mga Mevraies at dapat na iwasan ang paggawa ng napakaraming mga kaaway. Panipi. Nagpa siya ang Yefterist na huwag gumawa ng anumang aksyon para sa ngayon at ipinadala lamang si Yui sa gitnang eroplano upang sakupin ang Elysium Hall. Samantala, nagtipon sina James, Quattro, Kiana, Cairo, at Jade sa isang lugar sa gitnang eroplano. Sabik na sinabi ni Quattro, kailan tayo kumilos, General? Nagpump ako. Sumagot si James, walang pagmamadali. Hintayang maghintay muna ang balita. Nais kong alerto ang mga puwersang ito sa likod nila. Gusto kong makita kung alin ang mula sa madilim na mundo na kasangkot. Gayun din. Kailangan ko kayong magtago at hindi gumawa ng anuman sa ngayon. Ito ay magiging oras ng aksyon para sa iyo pagkatapos ng mga powerhouse ng Dark World na lumitaw. Sa pamamagitan ng aking kasalukuyang lakas, dapat kong hawakan ang mga gawain sa gitnang eroplano. Ang mga card ng James ay ang dalawang powerhouse, Cairo at Quattro. Naturally, ang kanyang joker sa pack ay Cairo. Kahit na ang apat na pinuno ng sinaunang lahi ay makakaisa, maaaring hindi nila kinakailangang talunin ang Cairo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5502. Mula sa alam ni James, walang mga powerhouse sa Holy Celestial Rango sa loob ng mga pangunahing puwersa ng Central Plane. Ang pinakamalakas na powerhouse na kilala ay nasa pagkumpleto lamang ng Martial Celestial Rango. Kaya, tiwala si James na mahawakan niya ang mga bagay sa sentral na eroplano. Hindi niya binigyan ng pansin ang mga powerhouse sa gitnang eroplano, kaya hindi niya alam kung may pumasok sa banal na rango ng Celestial. Gayunpaman, hindi nito inalog ang kanyang kumpiyansa. Siya ay nasa consummation lamang ng Great Celestial Rango ngunit madaling patayin ang mga kalaban sa Holy Celestial Rank. Matapos maikalat ang salita tungkol sa pagnanais na maghiganti, nagtago si James sa isang espiritual na bundok. Umupo siya sa isang posisyon ng lotus sa tuktok. Nakatayo sa tabi niya ay sina Quattro, Kiana, Cairo, at Jada. Naghihintay ang kanyang mga kasama na kumilos. Umupo si James at nagpahinga. Kasabay nito, sinubukan niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang rango ng paglilinang. Sa kasamaang palad, nakarating siya sa isang bottleneck at hindi na mapabuti pa. Kailangan niya ng mas maraming karanasan, o kahit na makisali sa mas maraming mga laban, upang makapasok sa Martial Celestial Rango. Makalipas ang ilang oras, tumayo si James. Ito ba ay oras? Tuwang-tuwa ang tanong ni Quattro. Tumingin si James kay Quattro, tumango ng basta-basta, at sumagot, mayroon akong misyon para sa iyo, Piggy. Lahat ako ng tainga, pangkalahatan, sabik na sagot ni Quattro. Mahinahon na sinabi ni James, ang gitnang eroplano, o mas tumpak, ang lahat ng mga eroplano, ay pinangangasiwaan ng Elysium Hall. Nais kong pumunta ka sa Elysium Hall, sakupin ang kontrol, at maging master ng Elysium Hall. Ang mga eroplano sa labas ay hindi alam na dinala ni James si Quattro mula sa mundo ng bilangguan. Bagaman nagpakita si Quattro sa Jew Academy, wala sa mga alagad ang nakakaalam na nakilala siya ni James. Ang ilang mga matatandang awtoridad ay may mga hinala, ngunit hindi nagmamalasakit si James kung naiisip na nila ito. Ang layunin ni James ay upang maghiganti laban sa mga kaaway ng kanyang nakaraang buhay. Ang Elysium Hall ay walang kinalaman sa kanyang pagkamatay, at tila hindi makatuwiran para sa kanya na kumilos laban sa Elysium Hall. Gayunpaman, kalaunan ay kailangan niyang harapin ang Elysium Hall dahil nais niyang iwasto ang gitnang eroplano at pagsamahin ang hindi mabilang na mga eroplano.
Dapat ko bang patayin ang lahat doon? Tanong ni Quattro. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata at sinabing, hindi kita hiniling na magpunta sa isang massacre. Kailangan mo lamang talunin ang master ng Elysium Hall. Mula sa alam ko, nasa Marshal Celestial Rango ng Rango at pinagkadalubhasaan ang landas ng Genesis ng Central Plane. Hindi ako sigurado kung siya ay sumulong sa kanyang rango ng paglilinang dahil matagal na itong panahon. Anuman ang kanyang rango, sigurado akong nakikipag-usap sa kanya ay dapat na isang piraso ng cake sa iyo, di ba? Panipi. Siyempre, tunay na sumagot si Quattro, hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang primogenitor ng Avenue Swine. Ang Elysium Hall ay wala sa akin. Maaari ko ring paksain ang isang lahi mula sa madilim na mundo kung nais ko. Sige, off you go. Inihayag ni James ang kanyang kamay at sinabing, una kang magtungo. Magiging nasa likuran ka namin. Matapos mong sakupin ang Elysium Hall, aalis ako sa Supremacium. Tuwang-tuwa ang sagot ni Quattro, okay. Sa wakas, oras na upang magsaya at ipakita ang aking mga kasanayan. Pagkatapos magsalita, mabilis na umalis si Quattro sa lugar. Kapag wala na si Quattro, tinanong ni Jada, maaasahan ba siya? Mukhang hindi siya sa akin. Tiniyak siya ni James, na nagsasabing, huwag mo siyang maliitin. Malakas talaga siya, bagaman siya ay nasa maagang yugto lamang ng Holy Celestial Rank, sa palagay ko mas malakas siya kaysa kay Yui. Panipi. Nakaramdam din si Kiana ng kanyang mga salita. Matapos umalis si Quattro, si James at ang iba pa ay naglakbay patungo sa Elysium Hall. Ang Elysium Hall ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa gitnang eroplano at pinasyahan sa lahat ng mga eroplano. Gayunpaman, ang hindi mabilang na mga eroplano ay hindi alam na ang mga Yefteres ay nasa likuran ng Elysium Hall. Ang tanging taong nakakaalam ay ang Master ng Elysium Hall. Ang tunay na pangalan ng Master ng Elysium Hall ay isang misteryo sa lahat. Noong nakaraan, palagi siyang gumagamit ng isang pekeng pangalan. Ang kanyang tunay na pangalan ay Waylen Yeftero. Siya ay una na isang mababang rango ng Yefteres. Matapos mapansin siya ng isang nakatatanda, kalaunan ay ipinagkaloob siya bilang Master ng Elysium Hall sa gitnang eroplano. Sa sandaling iyon, ang Master ng Elysium Hall na si Waylen, ay nakaluhod sa kanilang pangunahing bulwagan, na ang kanyang noo ay humipo sa lupa. Ang pag-upo sa pinakamataas na upuan sa harap niya ay isang gwapong binata na may suot na asol na balabal na naglabas ng isang pambihirang aura. Binati ni Waylen ang binata ng magalang, Saint Yui. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5503. Yui ay mahinahon na sinabi, tila ay kukuha ng Elysium Hall mula ngayon. Panipi. Okay. Hindi naglakas loob si Waylen na sumuwi sa mga order. Sapat na iyon. Maaari kang tumayo. Dahan-daang kumala si Yui sa kanyang kamay. Tumayo si Waylen, tumingin kay Yui, at nagtanong ng nakangiting, bakit ka ipinadala dito, Saint Yui? Kalmado ang sagot ni Yui, si James ay hanggang sa kamakailan lamang. Kung hindi ako darating, magiging mas mapangahas siya. Ito ay ilang maliit na salungatan sa pagitan ng mga puwersa sa gitnang eroplano. Hindi mo na kailangang makitungo sa kanya ng personal, sabi ni Waylen. Si Waylen ay nasa gitnang eroplano sa lahat ng ito at hindi alam ang mga kaganapan sa madilim na mundo. Wala siyang ideya kung ano ang nagawa ni James sa madilim na mundo at hindi narinig ang tungkol sa gulugad ni James. Naturally, ang iba pang mga puwersa sa gitnang eroplano ay hindi rin nababagay dahil ang balita ay kumalat lamang sa loob ng madilim na mundo. Ang madilim na mundo at gitnang eroplano ay masyadong malayo. Bukod dito, ang mga nabubuhay na nilalang sa gitnang eroplano ay bahagya na pumasok sa madilim na mundo. Kahit na ginawa nila, hindi nila mahanap ang mga primevals o mahawakan ang balitang ito. Hindi tumugon si Yui kay Waylen. Noong nakaraan, siya ay natalo ng Yered at nagtamo ng malubhang pinsala. Labis itong nasaktan ang kanyang pagmamataas. Pagkatapos ng labanan, si Yui ay nagpunta sa pag-iisa. Hindi lamang siya napabuti sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank, ngunit ang kanyang lakas ay bumuti din ng malaki. Sa labanan laban kay Yered, marami pang mga supernatural na kapangyarihan ay wala siyang pagkakataon na ipakita. Inaasahan ni Yui na labanan muli si Yered. Nais niyang talunin si Yered at alisin ang kanyang sarili sa kahihiyan.
Si Waylen ay pinigilan mula sa pagprying pa dahil si Yui ay tila ayaw magbahagi ng higit pang mga detalye. Boom! Bigla, ang pormasayon na nagpoprotekta sa Elysium Hall ay inatake, at isang malakas na alon ng shock ang sumisid sa lugar. Isang tao na tulad ng baboy na lumulutang sa labas ng Elysium Hall. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng balahibo, at siya ay parang isang mabangis na hayop. Ang kapaligiran dito ay medyo kaaya-aya. Nakatitig si Quattro sa Elysium Hall at maligaya na sinabi, "Gusto ko ang lugar na ito." Matapos magsalita, naglunsad siya ng isa pang pag-atake at sinira ang pagbuo. Ang hindi mabilang na mga bantay ng Elysium Hall ay agad na nagmadali sa labas. Si Yui, na nasa loob pa rin ng pangunahing bulwagan, ay sinabi ng mahinahon, "Pumunta tingnan kung ano ang nangyayari." Sige, tumanggaw si Waylen at nawala mula sa pangunahing bulwagan. Sa susunod na sandali, lumitaw si Waylen sa labas ng gate ng Elysium Hall. Tumayo siya sa harap ng mga gwardya at tinitigan ang parang baboy na tao sa unahan. Nagdilim ang kanyang mukha, at malamig na sinabi niya, "Black Piggy, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Mayroon ka bang nais na kamatayan?" Ang mukha ni Quattro ay naging mabagsik, at malamig siyang sumagot, "Kinamumuhian ko ito kapag tinawag ako ng mga tao na itim na pigi. Mamatay." Malumanay na sinaksak ni Quattro ang kanyang mga daliri sa hangin, at isang malakas na pagsabog ng enerhiya na binaril mula sa kanyang mga daliri. Ang master ng Elysium Hall na si Waylen, ay natanggal bago niya merehistro ang sitwasyon. "Nasaan ang master ng Elysium Hall? Inilagay ko ang lugar na ito sa aking presensya, kaya bakit hindi siya narito upang batiin ako?" Ang boses ni Quattro ay lumubog sa buong lugar. Sa sandaling iyon, ang mga gwardya na nakasaksi sa pagkamatay ng master ng kanilang Elysium Hall ay natakot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5504. Quattro ay madaling pinatay ang master ng Elysium Halls, Waylen. Gayunpaman, siya ay lubos na clueless tungkol sa pagkakakilanlan ng namatay na tao. Ang mga gwardya na natipon sa labas ng Elysium Hall ay naganap matapos makita si Waylen na pumatay. Itinuro ni Quattro ang isang bantay at sinabing, "Ikaw, halika rito." Panipi. Bumagsak ang mukha ng bantay, at mabilis siyang lumayo. Gayunpaman, isang malakas na puwersa ang nakabalot sa kanya at hinayla siya pasulong. "Hindi, huwag mo akong patayin," sinabi ng bantay na may nakamamanghang tinig, "Pinatay mo na ang aming Panginoon." Panipi. Ha? Si Quattro ay nababagabag. Tinanong niya, "Ang taong iyon ba ay ang Panginoon ng Elysium Hall?" Mahina siya. Paano siya naging kwalipikado bilang Panginoon ng Elysium Hall? Paano pinapayagan ang isang tulad niya na mamuno sa gitnang eroplano? Samantala, si Yui ay nakaupo pa rin sa pangunahing bulwagan. Matapos makita ang sitwasyon sa labas, ang kanyang mga browser ay mahigpit na lumipad. Hindi niya inaasahan na ang problema ay bumangon kaagad pagkatapos niyang dumating sa gitnang eroplano. Umalis siya sa pangunahing bulwagan at lumitaw sa labas ng gate ng Elysium Hall. "Kinuha ko na ang Elysium Hall. Sino ka, at ano ang ginagawa mo dito?" Mahinahon na tanong ni Yui. Hindi pa nakilala ni Yui si Quattro ngunit naramdaman na ang powerhouse sa harap niya ay nasa maagang yugto ng Holy Celestial Rank. Alam niya na ang kanyang kalaban ay hindi makakapatay sa kanya ng madali. Sa kabila nito, hindi siya kumilos ng walang tigil, alam na ang kanyang kalaban ay medyo malakas. Kung ito ay isang taong mahina, siya ay gumawa ng aksyon. "Ikaw." Tiningnan ni Quattro si Yui at sinabi ng walang pasubali, "Kasalukuyan kang namamahala, ha?" "Haha." Nag-shock si Yui at sinabing, "Alam mo ba kung sino ako, itim na pigi?" Galit na galit si Quattro sa paraan na tinalakay siya ni Yui. Bigla siyang sumiklab sa harap ni Yui at inikat ang kanyang kamao ng buong lakas. Agad na nagreaksyon si Yui at nagswang din ang kanyang kamao. Boom! Ang dalawang kamao ay nag-clash, at isang malakas na shockwave ang sumisid sa hangin. Nasa gitnang eroplano sila, isang ikasampung antas ng eroplano na may matatag na espasyo. Gayunpaman, ang puwersa mula sa paghaharap ay nagdulot ng mga bitek sa buong walang bisa. Maraming mga gwardya sa malayo ang sumabog at nahulog sa lupa. Maging si Yui ay kumatok ng puwersa. Kumuha din si Quattro ng ilang mga hakbang pabalik.
Tiningnan niya si Yui na nagulat at sinabing, kahanga-hanga. Ikaw ang unang kalaban sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rango na makatiis sa aking pag-atake ng hindi nasaktan. Nagdilim ang mukha ni Yui, at nababalisa ang kanyang puso. Ano ang pinagmula ng itim na pigi na ito? Paano siya napakalakas kapag siya ay nasa maagang yugto lamang ng banal na rango ng Celestial? Nakatitig si Yui kay Quattro at same time na sinabi, ako si Yui mula sa Yefteres. Sino ka? Yui. Nagulat si Quattro. Narinig niya ang pangalang ito mula kay James at alam ang tungkol sa labanan sa pagitan nina Yui at Yared. Ang pagtakas ni Yui mula sa isang kalaban sa pagkumpleto ng Holy Celestial Rank ay maraming katibayan ng kanyang lakas. Ngumisi siya at sinabing, wala akong pakialam kung anong lahi ka. Ako ang primogenitor ng Avenue Swine. Kumuha ako ng interes sa Elysium Hall at nais kong maging master ng lugar na ito. Gusto kong mamuno sa gitnang eroplano. Kung ikaw ay may kamalayan, mawala, o kung hindi man ang lugar na ito ay magiging libingan mo. Hindi natatakot si Quattro. Ang tanging kadahilanan na sinubukan niyang makuha ang Elysium Hall ng walang away ay upang makatipid ng enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5505. Pinangunahan ng Yefteres ang 4 na sinaunang karera ng Dark World. Bilang santo ng Yefteres, medyo mayabang si Yui. Malamig na sinabi niya, medyo mayabang ka, hindi ba, itim na pigi? Ano ang impyerno? Dahil mayroon kang isang nais na kamatayan. Matutupad kita. Ang mukha ni Yui ay nagdilim, at isang nakasisindak na aura ay lumitaw mula sa kanyang katawan. Agad na napansin ng mga pangunahing puwersa ng eroplano ang malakas na aura. Ano ang nangyari? Bakit ang isang makapangyarihang puwersa na nagmula sa Elysium Hall? Ito ay isang powerhouse sa Holy Celestial Rango. Nararamdaman kong mayroon siyang mahusay na mga nagawa sa banal na rango ng Celestial. Maraming mga powerhouse sa gitnang eroplano ang naalarma. Agad nilang pinakawalan ang kanilang mga Zens upang siyasatin kung ano ang nangyayari sa Elysium Hall. Ang mga alagad at gwardya ng Elysium Hall ay natakot matapos na madama ang aura ni Yui. Alam nila na ang mga nakapalibot na lugar ay masisira, at ang Elysium Hall ay gumuho kung ang isang labanan ay sumabog. Mabilis nilang inilikas ang lugar, natatakot na manatili pa. Tiningnan ni Quattro ang espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang Elysium Hall at sinabi ng mahinahon, ang espiritual na bundok ay magiging base ng aking lahi. Ito ay magiging isang awa kung ito ay masisira. Lumingon siya kay Yui at sinabing, hoy ikaw, ang tao mula sa Yefteres. Paano natin dadalhin ang laban na ito sa ibang eroplano? Oo naman. Ang aura ni Yui ay makapangyarihan, at siya ay parang Diyos ng digmaan. Ngumiti si Quattro ng mahina at nawala. Sa susunod na sandali, nasa labas na siya ng universo. Lumulutang siya sa walang bisa gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at tiwala. Lumitaw si Yui sa ilang sandali. Sa sandaling iyon, si James at ang kanyang mga kasama ay dumating din sa malapit. Sumimangot si Kiana at sinabing, ito ay si Yui. Ano ang ginagawa niya sa gitnang eroplano? Bakit siya nilalabanan ni Quattro? Hindi ko alam. Alamin muna natin, sabi ni James. Dumating ang grupo ng kaunti kaysa sa Quattro. Kaya, hindi nila alam na si Yui ay nasa Elysium Hall. Hindi sila lumapit at sa halip ay pinili na manood mula sa malayo. Ang mga browser ni Jada ay mahigpit na kumalas. Alam niya kung gaano kalakas si Yui. Nagawa pa niyang makatakas mula kay Yared, isang powerhouse sa rango ng Quasi-Bliss. Sa sandaling iyon, mas malakas siya. Nag-aalala siyang sinabi, ang aura ni Yui ay mas malakas kaysa sa huling oras. Tila pumasok siya sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Samantala, si Quattro ay nasa maagang yugto ng Holy Celestial Rank. Si James, sa kabilang banda, ay may malaking tiwala sa Quattro. Inangkin ni Quattro na hindi nakikita laban sa mga powerhouse sa ilalim ng rango ng Quasi-Bliss. Kahit na siya ay sumalungat sa isang kalaban sa rango ng Quasi-Bliss, maaari niyang i-drag ang kanyang kalaban sa kanya kung siya ay lumabas. Maaari kaming magpasya kung ano ang gagawin mamaya. Para sa ngayon, hayaang subukan ng Quattro ang Yefteres. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng mga Yefteres pagkatapos ng kamatayan ni Yui, sabi ni James.
Bagaman hindi siya sigurado kung maaaring patayin ni Quattro si Yui, hindi mahalaga ang kinalabasan. Kung hindi siya patayin ni Quattro, ganoon din. Kung kaya niya, iyon ang magiging pinakamahusay na kinalabasan. Sa di kalayuan, lumutang si Yui sa hangin na may isang malakas na aura. Tiningnan niya si Quattro at sumigaw, "Black Piggy, gusto mo bang gumawa ng isang kaaway sa labas ng Yefteres? Kung interesado ka lamang sa Elysium Hall, maaari kong ibigay ito sa iyo at hayaan kang mamuno sa lahat ng mga eroplano." Hindi sinabi ni Quattro, ang kinalabasan ay magiging pareho kahit na pinatay ka. Dapat mong gawin ang unang paglipat. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Panipi. Gaano ka mapagmataas? Nagdilim ang mukha ni Yui. Bigla, hinawakan ni Quattro ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw upang makabuo ng isang matalim na talam. Eradication Blow. Ang talam ay bumaril at tinusok sa katawan ni Yui. Ang lahat ay nangyari sa isang mata ng isang mata. Kahit na si Yui ay isang peerless powerhouse sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank, hindi rin siya maaaring gumanti sa oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5506. Quattro's sword ay tumagos sa katawan ni Yui, na nagdulot ng madugong pinsala. Mabilis na umatras si Yui. Bagaman nasugatan siya, hindi ito nakamamatay. Matapos makarating sa isang ligtas na distansya, sinuri niya ang kanyang sugat sa hindi paniniwala. Ang mga kasama ni James ay napanood din sa sorpresa. Gayunpaman, nanatiling kalmado si James dahil nasaksihan na niya ang Quattro na pumatay ng isang powerhouse sa Holy Celestial Rank na may isang pag-atake lamang. Alam niya kung gaano kalakas ang Quattro. Ang iba pa, gayunpaman, ay namangha sa paningin. Hindi sinabi ni Quattro, "Medyo kahanga-hanga ka. Ang anumang iba pang magsasaka sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rango ay mawawala matapos na masaktan ang aking pag-atake. Nalalampas mo ang aking inaasahan. Ililinis ko ang iyong buhay kung ikaw ay naging tagasunod ko." Panipi. Mapahamak ito. Ang mukha ni Yui ay nakakatakot. Bilang saint ng Yefteres at pinuno ng lahi, hindi niya makaya ang gayong pangungutya. Bigla, ang kanyang katawan ay sumailalim sa mga hindi normal na pagbabago. Bulalas ni James, Tetralis Art. Noong nakaraan, pinamunuan ni Yui na labanan laban kay Yered dahil mayroon siyang sining ng Tetralis. Sumimangot si Quattro habang pinapanood niya ang pagbabagong anyo ni Yui. Itinapon ni Yui ang sining ng Tetralis, at ang kanyang aura ay patuloy na nagpapabuti. Isang madilim na puwersa mula sa madilim na mundo ang nakapaligid sa kanya at nasisipsip sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay pinalakas ng malaki, at mas malakas siya kaysa noong siya ay nakipaglaban. "Piggy, matagumpay mo na akong nagalit. Ngayon, ang lugar na ito ay mamamatay ka." Malaki ang mukha ni Yui. Ganun ba? Kahit na naglabas si Yui ng isang makapangyarihang aura, mahinahon na sinabi ni Quattro, "Nagtataka ako kung narinig mo ang isang supernatural na kapangyarihan, ano ang tinawag na muli?" "Oh, tama. Ito ang makalangit na sakripisyo." Ang makalangit na sakripisyo. Ito ba ang nagranggo sa ika-6 sa mga makalangit na lihim na ranggo ng kapangyarihan ng pavilion? Si Yui ay bahagyang nagulat. Ngumiti si Quattro at sumagot, "Eksakto. Galing ka sa Yefteres at nagsumite lamang ng isang supernatural na kapangyarihan upang sumipsip ng madilim na kapangyarihan upang mapahusay ang iyong lakas. Inaasahan ko na iyon ang sining ng Tetralis, na dumating sa ika-10 sa pagraranggo, di ba?" Matapos umalis si Quattro sa mundo ng bilangguan, ang kanyang unang paghinto ay hindi ang gitnang eroplano. Sa halip, nagpunta siya sa ilang mga pangunahin at natutunan ang tungkol sa madilim na mundo. Alam niya na kinakailangan upang maunawaan ang bagong mundo upang mabuhay. Habang nakakakuha ng impormasyon, nalaman niya ang tungkol sa ranggo ng supernatural na kapangyarihan. Sa gayon, alam niya na ang sining ni James Tresencia ay nanguna sa listahan. Sumiksik si Yui at sinabing, ang makalangit na sakripisyo ay ang supernatural na kapangyarihan ng Aboderes. Ito ay isang supernatural na kapangyarihan na nilikha ng kanilang primogenitor mula sa mga primitive na inskripsyon ng kanilang lahi. Gayunpaman, ang mga Abudas ay namatay sa isang mahabang panahon. Dapat mong ihinto ang mga taktika ng takot na ito, Piggy. Panipi.
Nag-alinlangan si Yui na maaaring palayasin ni Quattro ang makalangit na sakripisyo. Sa di kalayuan, sinabi ni James sa sorpresa, ang pigi na ito ay sigurado na nakakatakot. Hindi ako makapaniwala na pinagkadalubhasaan na niya ang sakripisyo ng langit, na nagranggo sa ika-6 sa ranggo ng kapangyarihan ng supernatural. Panipi. Tumingin si Quattro kay Yui, sinuri siya. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya habang nakangiti, ang arte ng Tetralis ay talagang kahanga-hanga. Pinapayagan ka nitong i-connecta ang iyong katawan sa madilim na mundo at patuloy na sumisipsip ng madilim na kapangyarihan. Naawa ito, Panipi. Tumahimik siya, inalog ang kanyang ulo, at sinabing, ito ay isang awa na kailangan mong mamatay ngayon. Fucking arrogant pig, sumiksik si Yui, pagkatapos ay tinawag ang isang mahabang tayback. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5507. Isang mahabang itim na tayback na may ilang mahiwagang inskripsyon na inukit sa talam na ipinakita sa kamay ni Yui. Lumitaw ang tayback, at isang malakas na puwersa ang lumitaw. Si Yui ay nag-brand ng tayback, at makapangyarihang lakas ng tayback na natipon upang makabuo ng isang pagbuo ng tayback. Ang pagbuo ng tayback ay sapat na malakas upang agad na mapawi ang isang powerhouse sa gitnang yugto ng Holy Celestial rank. Gayunpaman, mahinahon na itinaas ni Quattro ang kanyang kamay at itinuro patungo sa walang bisa. Ang isang mahiwagang puwersa ay lumitaw mula sa kanyang mga daliri at sinira ang pagbuo ng tayback ni Yui. Pagkatapos, ang mga mahiwagang inskripsyon ay naging materialized at bilog na Quattro. Iyon, sabi ni Cairo, nabasa ko sa mga sinaunang libro tungkol sa kung paano nakakatakot ang sakripisyo ng langit. Minsan isang mundo ay kailangang isakripisyo bilang alay. Mag-aalok ba siya ng buong gitnang eroplano bilang isang sakripisyo? Nadama rin ni James na malapit ng isakripisyo ni Quattro ang gitnang eroplano upang makakuha ng higit na lakas. Bagaman nakuha din niya ang mga primitive na inskripsyon ng Above the Race, hindi niya ito nilinang. Matapos siyang umalis sa mundo ng bilangguan, nakatuon siya sa pag-unawa sa 5 elemento ng sumpa at hindi natutunan ang sakripisyo sa langit. Lumingon siya sa Cairo at tinanong, ano ang mangyayari sa gitnang eroplano kung ginamit ito bilang isang sakripisyo? Sumagot si Cairo, mawawalan ito. Sa sandaling iyon, naapektuhan ng aura ng Quattro ang gitnang eroplano at iba pang mga eroplano. Ang ilang kapangyarihan mula sa gitnang eroplano at ang iba pang mga eroplano ay natipon, pagkatapos ay lumubog sa katawan ni Quattro. Ito ay kukuha lamang ng isang hakbang upang patayin ka. Tiningnan ni Quattro si Yui na may kalmado at naiisip na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro kay Yui. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng sakripisyo ay lumitaw at naging sanhi ng pagbagsak ng puwang sa paligid ni Yui. Ang katawan at kaluluwa ni Yui ay napawi sa isang mata. Bakit ang kapangyarihang ito ay tila katulad ng kapangyarihan ng kamatayan ni Taran? Ang mga browser ni James ay lumabo. Ang kapangyarihan ng sakripisyo at kamatayan ay tila katulad, ngunit may kaunting pagkakaiba sila. Maaaring ipatawag ni Taran ang kasamaan sa mga puso ng mga nabubuhay na nilalang upang mabuo ang nasirang kapangyarihan at kapangyarihan ng kamatayan. Gayunpaman, ang kapangyarihang ginamit ni Quattro ay hindi masasamang pag-iisip ng mga nabubuhay na nilalang. Sa halip, ito ay ilang iba pang uri ng misteryosong kapangyarihan. Hindi mabalot ni James ang kanyang ulo sa kung ano ang kapangyarihan ng sakripisyo. Kahit na nasaksihan ni James ang buong proseso ng Quattro na gumaganap ng mga inskripsyon. Inilabas niya ang kanyang zen at natagpuan na ang gitnang eroplano ay perpektong pagmultahin. Wala bang sinakripisyo? Sumimangot si James. Kinalat ni Quattro ang supernatural na kapangyarihan at lumapit kay James. Pagkatapos, siya ay ngumiti ng maliwanag at sinabi, ang mga primitive na inskripsyon ng Above the Race ay malakas. Agad na sinabi ni James, lumayo ka sa akin. Maraming mga powerhouse na lihim na pinagmamasdan ako. Ayaw kong malaman ng iba na pamilyar tayo. Nakatulig na sinabi ni Quattro, huwag kang mag-alala. Hinarang ko ang ibang tao sa Zen mula sa lugar na ito. Nakatitig si Cairo kay Quattro at sinabing, ang kapangyarihan ng alay, sakripisyo, at pananampalataya. Tumanggaw si Quattro at sinabing, ito ay tulad nito. Ang bawat lahi at pamumuhay ay magbabayad ng paggalang sa kanilang mga ninuno. Kinakailangan nito na magkaroon ng paggalang sa linya ng lahi.
Kapag nagbabayad sila ng paggalang, makagawa ito ng hindi kapani-paniwala na kapangyarihan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay hindi nakikita at halos imposible na makontrol. Ito ay palaging umiiral sa loob ng ating langit at lupa. Kamangha-mangha, ang lahi ng Aboda ay may kakayahang hawakan ang kapangyarihang ito. Maaari nilang gamitin ang kanilang sakripisyo na sining upang makontrol ang kapangyarihang ito, na tinatawag na Power of Faith. Gayunpaman, tumahimik si Quattro at sinabi, ginamit ko lamang ang pinakamababang antas ng sakripisyo ng sining. Ang pinakamataas na anyo ng sakripisyo ng sining ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Gagamitin nito ang buong gitnang eroplano bilang isang dambana at bibigyan ako ng kataas-taasang kapangyarihan. Huminga ng malalim si Kiana at sinabing, nakakatakot ang sakripisyo ng lahi ng Aboda race. Panipi. Tanong ni Jada, kaya, patay na ba si Yui? Tumanggaw si Quattro at sinabing, syempre patay na siya. Nawasak ang kanyang kaluluwa, maliban kung hindi iyon ang pangunahing katawan, kung hindi man, patay na siya. Pagkatapos, tiningnan niya si Jada at buong pagmamalaki, ngayon na nasaksihan mo kung gaano ako kalakas, hindi pa rin huli ang aking asawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5508. Soul Hall ay mga makabuluhang lugar. Ang bawat lahi ay may isang kaluluwa ng kaluluwa, at ang mga Yefteres ay walang pagbubukod. Sa loob ng mga kaluluwa na ito ay ang mga lamparan ng kaluluwa ng mga mahahalagang miyembro. Ang mga lampara ng kaluluwa na ito ay ginawa gamit ang isang bakas ng kapangyarihan ng kaluluwa ng bawat miyembro. Kapag nawasak ang kaluluwa ng isang tao, mapatay ang lampara ng kaluluwa ng isang tao. Ang lampara ng kaluluwa ni Saint Yui ay inilagay sa isang mahalagang lugar ng Yefteres Soul Hall. Bigla, nag-flick ang lampara ng kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang isang alagad na nagbabantay sa kaluluwa ng kaluluwa ay naging mapatla ng takot at nag-scramble patungo sa pangunahing bulwagan ng Yefteres. May masamang balita. Nakakatakot na balita. Ang alagad ay sumugod sa bulwagan at natagod ng ilang beses. Nasaan ang iyong kaugalian? Si Hakathra, ang pinuno ng Yefteres, ay nakaupo sa pinakamataas na upuan. Agad na dumilim ang kanyang mukha, at tinanong niya, ano ang bagay? Panipi. Sir. Limat Saint Yu's Soul Lamp. Pinatay ito. Ano? Agad na tumayo si Hakathra at nawala sa isang flash. Ang dakilang nakatatanda ng Yefteres, Halianor, at iba pang mga matatanda ay lumitaw halos ng sabay-sabay. Ang lahat ng iba pang mga lampara ng kaluluwa ay naiilawan sa loob ng kaluluwa maliban sa isang kabilang sa Yui. Umungol si Hakathra. Sino ito? Panipi. Si Halianor at ang iba pang mga matatanda ay tahimik na may solemn na ekspresyon. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Yui. Si Yui ay isang henyo ng Yefteres. Marami siyang pinagkadalubhasaan ng mga supernatural na kapangyarihan at maging ang sining ng kanilang lahi. Pumasok na siya sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Kung itinapon niya ang sining ng Tethrales, ang kanyang lakas ng labanan ay halos walang kapares. Sino ang maaaring pumatay sa kanya? Kung sino man ito, gusto ko siyang patay. Nais kong masira ang buong lahi niya. Umungol si Hakathra na may mga mata ng dugo. Sir Hakathra, hakbang ni Halianor at sinabi, ito ay isang mahalagang bagay. Dapat nating siyasatin sa lalong madaling panahon. Talakayin natin sa pangunahing bulwagan, utos ni Hakathra, pagkatapos ay bumalik sa kanilang pangunahing bulwagan. Sa loob ng pangunahing bulwagan, inutusan ni Hakathra, ipaalam sa iba pang 3 sinaunang karera upang bisitahin kami sa lalong madaling panahon. May isang bagay na mahalaga na dapat nating talakayin. Sa inilabas na utos, ilang mga alagad ang ipinadala upang ipaalam sa iba pang 3 sinaunang karera. Ang maraming mga matatanda ay tahimik sa pangunahing bulwagan. Walang sino mang nang-ahas na magsalita, ang alam ni Hakathra ay galit na galit. Kung sasabihin nila ang maling bagay, mapapahamak sila. Ito ay mas mahusay para sa kanila na huwag magsalita sa isang panahunan na tulad nito. Sumimangot si Halianor at sinabing, si Saint Yui ay nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Pinagkadalubhasaan niya ang hindi mabilang na mga supernatural na kapangyarihan ng aming lahi, maging ang sining ng Tethrales. Sino sa gitnang eroplano ang maaaring pumatay sa kanya?
Ang mga veins ay nakabulok sa mukha ni Hakathra, at malamig na sinabi niya, kamakailan lamang, hindi kami pumihil sa paglipat sa labas ng mundo, at ang mga karera na ito sa madilim na mundo ay iniisip na nawala ang aming mga gilid. Iminungkahi ni Halianor, dapat mong hilingin sa aming batang prinsipe na harapin ang kanyang bagay. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5509. Ang batang prinsipe ng Yefteres. Maraming mga matatanda sa bulwagan ang nanginginig matapos marinig ang mungkahi ni Halianor. Kabilang sa mga Yefteres, ang pinakamay talino na tao ay, sa katunayan, hindi si Yui. Sa halip, ito ang bunsong anak ni Hakathra na si Xavion Yeftero. Gayunpaman, siya ay tulad ng isang alamat sa karamihan. Kahit na ang mga pangunahing matatanda ay nakilala lamang siya ng ilang beses. Ito ay isang mahabang panahon mula nang siya ay huling gumawa ng isang hitsura. Walang nakakaalam kung nasaan siya o kung ano ang ranggo ng paglilinang na naabot niya. Ang Xavion ay nasa pag-iisa pa rin, sabi ni Hakathra. Ngunit, sinubukan ni Halianor na hikayatin si Hakathra, ngayon na si Saint Yui ay patay, sa lahat ng iba pang mga prinsipe, ang Xavion ay ang pinakaangkop na magtagumpay sa iyo. Nagpakita siya ng mahusay na talento ngunit nawala sa loob ng mahabang panahon. Dapat nating bigyan siya ng pagkakataon na mag-ambag sa lahi. Kung hindi man, ang ilang mga matatanda ay hindi sam-asang-ayon sa kanya bilang bagong kahalili. Panipi. Tumingin si Hakathra kay Halianor at sinabing, pinangangasiwaan mo ang mga pagsisiyasat. Naunawaan. Makakarating ako kaagad. Si Halianor ay hindi naglakas loob na sumuwi sa mga order. Bagaman siya ang dakilang elder ng Yefteres, hindi siya bahagi ng kanilang linya ng hari. Siya ay isang subordinate lamang ng royal family ni Yeftero. Hinawakan ni Halianor ang kanyang mga kamay, umikot, at umalis sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos, umalis siya sa gitnang eroplano upang siyasatin ang pagkamatay ni Yui. Samantala, si Quattro ay nag-set up ng isang porma sayon sa paligid ng Elysium Hall, na imposible para sa Zen ng iba pang mga nabubuhay na nilalang na tumagos. Naupo siya sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan ng Elysium Hall, samantalang si James at ang iba pa ay nakatayo sa ilalim niya. Sa sandaling iyon, isang mensahe ang ipinadala sa mga makalangit na lihim na token ng pavilion. Matapos basahin ito ni James, sumimangot siya. Si Cairo, na nasa tabi niya, ay nadama na may isang bagay na tungkol sa kanyang pagpapahayag, at tinanong niya ang pagyuzisa, ano ang mali? May nangyari. Sinabi ni James, nakatanggap ako ng impormasyon mula sa langit na lihim na pavilion na si Yui ay patay. Ang iba pang tatlong sinaunang karera ay tinawag sa Yefteres upang talakayin ang mga mahahalagang bagay. Gayun din, ang pinuno ng Yefteres ay nag-iwan ng pag-iisa. Nagpadala na siya ng Halianor, ang dakilang elder ng Yefteres, sa gitnang eroplano upang siyasatin ang pagkamatay ni Yui. Binalaan ako ng langit na lihim na si Pavilion na mag-ingat. Panipi. Kung darating ang dakilang elder ng Yefteres, papatayin ko rin siya, mahinahon na sabi ni Quattro. Pinaalalahanan siya ni James, huwag mag-ingat. Bilang dakilang nakatatanda ng Yefteres, siya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Ang mga alingaw-ngaw sa labas ay nagsabing siya ay nasa huling yugto ng Holy Celestial Rango. Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol sa kanyang tunay na ranggo ng paglilinang. Marahil ay naabot na niya ang pagkumpleto ng Holy Celestial Rank. Kaya ano? Si Quattro ay hindi nababagabag. Noong nakaraan, si Kiana, Jada, at ang iba pa ay nag-aalinlangan sa kanya, na iniisip niya na labis na nasa sapawan niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, naniniwala sila sa kanya sa oras na ito matapos nilang masaksihan siya na pumatay kay Yui. Tumingin si Kiana kay James at tinanong, ano ang gagawin mo? Sumimangot si James at sinabing, hindi ko inaasahan na ipadala ng Yefteres si Yui na sakupin ang Elysium Hall. Hindi ko alam na makikialam sila sa lalong madaling panahon. Ang aking orihinal na plano ay nabalisa. Kung umalis ako ngayon, at ang dakilang nakatatandang Yefteres ay dumating dito, pagkatapos ay mawawala ang mga bagay. Ang lahat ng aking mga plano ay walang kabuluhan. Panipi. Ang paunang plano ni James ay ang pag-atake sa mga pangunahing puwersa ng gitnang eroplano ng paisa-isa,
dahan daw ang umaakit sa mga primevals sa likuran nila sa ibabaw. Hindi niya inaasahan na ang mga Yefteres ay kumilos sa lalong madaling panahon. Nahulog siya sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan niya si Quattro at tinanong, gaano katiwala sa pag-trap ng Halianor. Mahinahon na sinabi ni Quattro, ako ang primogenitor ng Avenue Swine. Ipinanganak ako na may mga primitive na inskripsyon ng aking sarili. Dagdag pa, mayroon akong mga primitive na inskripsyon ng Abode Race. Nalaman ko rin ang mga primitive na inskripsyon ng Elemental. Ang Halianor ay hindi magbabante ng isang banta. Gayunpaman, kung nais mo akong manatiling namamahala sa Elysium Hall, nais kong manatili siya sa akin. Panipi. Itinuro ni Quattro si Jada. Ako. Natigilan si Jada. Sinabi niya, maaari akong manatili, ngunit pagkatapos ng lahat ay tapos na, nais kong mailigtas mo ang aking kapatid na babae mula sa Yefteres. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5510. Jada's layunin para sa pagsunod kay James ay upang mailigtas ang kanyang kapatid na babae, na nagbago din mula sa isang espiritual na ugat ng Empyrean sa isang buhay na nilalang. Kinuha ng mga Yefteres ang kanyang kapatid na babae at itinanam siya sa kanilang halamang hardin, gamit ang kanyang mga kapangyarihan upang mapagbuti ang kanilang lakas. Matapos masaksihan ni Jada ang mga kakayahan ni Quattro, nais niyang makatulong na mailigtas ang kanyang kapatid. Oo naman, malawak na ngumiti si Quattro. Sa susunod na sandali, sumabog siya sa harap ni Jada at ibinalot ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Mula ngayon, ikaw ang ginang ng Elysium Hall, sabi ni Quattro na may maliwanag na ngiti. Hindi tinanggihan ni Jada ang kanyang pagmamahal ngunit sa halip ay pumayag dito. Tiningnan sila ni James at sinabing, dahil mananatili ka sa Elysium Hall, pagmasdan ang dakilang elder ng Yefteres, Halianor. Kung magpapakita siya, gawin ang iyong makakaya upang panatilihin siya rito at hindi siya hayaan na umalis. Kung sakaling igiit niya na umalis, siguraduhin na hindi siya mag-iwan ng hindi natagpuang. Tinanong ni Quattro, ano ang tungkol sa iyo? Ano ang iyong plano? Dumiretso ka ba para sa Supremacy M? Gayun din, hindi mo ba ako bibigyan ng ilang mga gantimpala dahil marami akong ginagawa para sa iyo? Pinatawag ni James ang mga landas ng Genesis na madalas na libong mga eroplano at sinabi, narito ang mga landas ng Genesis na 10,000 mga eroplano. Kahit na hindi nila ihambing ang mga primitive na inskripsyon ng mga primevals, kapaki-pakinabang pa rin sila. Malugod na tinanggap ni Quattro ang mga landas ng Genesis at sumagot ng nakangiting, ang iyong negosyo ay ang aking negosyo, pangkalahatan. Pagkatapos ay lumingon si James sa Cairo at sinabing, dapat ka ring manatili. Sumimangot si Cairo at sinabing, ako. Ngunit sinabi ng langit na lihim na pavilion na ang mga primeval ay nasa likod ng mga pangunahing puwersa ng eroplano. Ang Supremacy M ay walang pagbubukod. Kahit na ikaw ang nagtatag nito, ang mga primeval ay dapat na lumapit sa Quirigen pagkatapos niyang makuha. Kung may mga pangunahin mula sa madilim na daigdig sa loob ng Supremacy M ngayon, natatakot ako na ikaw ay panipi. Inikat ni James ang kanyang kamay at sinabing, bago ko ibunyag ang aking mga card ng trumpeta, hindi ipapadala ng mga primevals ang kanilang nangungunang mga powerhouse upang makitungo sa akin. Kahit na magpasya silang magpadala ng mga powerhouse sa banal na ranggo ng langit, hindi ako natatakot. Naturally, kailangan kong manatili ka rito para sa isang kadahilanan. Kung, sa anumang pagkakataon, nabigo si Quattro na panatilihin ang Halianor dito, kailangan kitang kumilos. Panipi. Mula nang malaman ni James ang tungkol sa Halianor na darating upang mag-imbestiga sa pagkamatay ni Yui, isang mabaliw na ideya ang sumulpat sa kanyang isipan. Sinabi ni James, Kiana, sumama ka sa akin. Okay. Tumanggo si Kiana. Pinaalalahanan ni James si Cairo na huwag ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, at pagkatapos ay iniwan niya ang Elysium Hall kasama si Kiana. Pagkaraan nito, ginamit ni James ang isang inskripsyon upang makipag-ugnay kay Shoro. Aling lahi ang gulugad ng Supremacy M? Ang Zoltrams. Panipi. Nalaman ni James na ang Zoltram Race, isa sa 4 na sinaunang karera, ay sumusuporta sa Supremacy M. Sa kasamaang palad, si James ay walang maraming pakikipag-ugnay sa Zoltrams at hindi sigurado kung gaano sila kalakas. Gayunpaman,
Ipinapalagay niya na sila ay makapangyarihan dahil sila ay kabilang sa 4 na sinaunang karera. Tinanong ni James, kailangan ko ng ilang mga materyales. Maaari mo ba akong tulungan na kolektahin ang mga ito? Ano ang kailangan mo? Panipi. Binigyan ni James si Shoro ng isang listahan ng mga materyales na kinakailangan upang pinuhin ang isang walang talo na boundary breaker rune. Matapos malaman ni Shoro ang mga materyales, sinabi niya, bihira ang mga materyales na ito. Maaari lamang kaming mangolekta ng isang set. Nagsasalita kung saan, ano ang sinusubukan mong gawin? Panipi. Tapat na sumagot si James, nais kong pinuhin ang isang boundary breaker rune na maaaring huwag pansinin ang lahat ng mga porma sayon. Ito ay isang rune na nilikha ng tagapagtatag ng Fata Scribe na si Seraphil, na nakulong sa loob ng mundo ng bilangguan. Sa kasamaang palad, ang mga materyales upang gawin itong bihirang. Maikling ipinaliwanag ni James ang mga kaganapan sa mundo ng bilangguan. Bulalas ni Shoro, sigurado si Quattro na matapang. Gayunpaman, malakas siya. Hindi ako makapaniwala na madali niyang pinatay si Yui. Tulungan mo akong kolektahin ang mga materyales na ito. Pagkatapos, dadalhin ko sila sa mundo ng bilangguan at hilingin kay Seraphil na gumawa ng ilang higit pang mga runes. Maaari akong magdala ng ilang higit pang mga powerhouse sa mundo ng bilangguan kasama nila. Nag-isip si Shoro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5511. Ang langit na lihim na pavilion ay hindi isang puwersa na nagsilbi kay James. Gayunpaman, nadama ni Shoro na tiyak na nais ng kanilang Panginoon na tulungan si James. Pagkatapos ng lahat, nais niyang pumunta sa mundo ng bilangguan upang mailigtas ang mga powerhouse ng lahi ng tribunal na, alright. Magbabantay ako sa mga materyales na ito. Ipapaalam ko sa aming mga sanga upang hilingin ang mga materyales na ito kapag ang mga kliyente ay bumili ng impormasyon. Gayunpaman, ang mga materyales na ito ay mahirap makuha, at ang pagtitipon ng buong listahan ay magiging mahirap. Panipi. Hindi ako nagmamadali, kaya maglaan ng oras. Maliit na nakipag-chat si James kay Shoro sa pamamagitan ng inscription. Kasabay nito, naglakbay siya patungo sa Supremacy. Ang kanyang hitsura sa gitnang eroplano ay agad na nakakuha ng maraming pansin. Dumating na si James. Pupunta siya para sa Supremacy. Ito ba ay minarkahan ang simula ng kanyang paghihiganti? Nagsisimula ba siya sa Supremacy? Nais ba niyang ibalik ang Supremacy? Pagkatapos ay dahan-daang makitungo sa ibang mga puwersa. May mga abnormalidad sa Elysium Hall kamakailan lamang. Kaagad pagkatapos, sumakay si James sa kanyang paglalakbay upang maghiganti. Sa taong ito ay puno ng kasawian. Ang ilang mga powerhouse ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon na napawi. Samantala, ang tagapagtatag ng Jew Academy na si Lemuel, ang nangunguna sa isang pulong sa kanilang pangunahing bulwagan. Kinuha ni Lemuel ang hitsura ng isang matatandang lalaki. Naupo siya sa pinakamataas na upuan habang ang hindi mabilang na mga powerhouse na natipon sa ilalim niya. Ang buong gitnang eroplano ay walang ideya kung sino ang salarin na pumatay kay Yui. Gayunpaman, alam ni Lemuel mula nang siya ay nasa madilim na mundo at alam ang tungkol sa santo ng Yefteris na si Yui. Ano ang ugnayan sa pagitan ng baboy na iyon at James? Sumimangot si Lemuel. Bagaman ang iba pang mga nabubuhay na nilalang ay walang ideya na sina James at Quattro ay nakilala, ang Jew Academy at Lemuel ay may kamalayan dito. Gayunpaman, hindi pa natutunan ni Lemuel kung anong uri ng relasyon ang umiiral sa pagitan ng dalawa. Sir Lemuel, sa wakas ay nagpakita si James. Napansin siya malapit sa universo kung saan matatagpuan ang Elysium Hall. Tila nasa loob siya ng Elysium Hall hindi masyadong matagal. Sa kasamaang palad, wala kaming maraming impormasyon sa nangyari sa loob ng Elysium Hall, sabi ni Zimal. Inihayag ni Lemuel ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Ipagpatuloy lamang ang pagbabantay sa Jew Academy. Malapit nang masira ang chaos sa gitnang eroplano, at ang mga puwersa ng Dark World ay tiyak na gagawa ng aksyon. Ang buong Dark World ay maaaring maging ganap na kasangkot sa kaguluhan na ito. Matapos umalis ng ilang mga salita, nawala si Lemuel mula sa pangunahing bulwagan. Sa susunod na sandali, ang mga powerhouse ng Jew Academy ay nawalan ng track ng aura ni Lemuel. Si James ay naglakbay sa publiko sa gitnang eroplano at walang tigil na patungo sa Supremacy.
Di nagtagal, nakarating siya sa universo kung saan matatagpuan ang Supremacy-M. Tumagal siya ng 2 hakbang at agad na dumating sa labas ng gate ng Supremacy-M. Naging sentimental si James matapos bumalik sa Supremacy-M. Sa kanyang nakaraang buhay, nilikha niya ang Supremacy-M mula sa simula. Inisip ni James na naabot na niya ang rurok ng paglilinang at isa sa mga pinakapambihirang powerhouse. Matapos maging reincarnated at pamumuhay ng isang bagong buhay, natanto niya kung gaano siya kamag-anak. Tiningnan niya ang tulad ng ulap na espiritual na bundok sa kalangitan, napapaligiran ng isang malakas na porma sayon na nauna sa kanya. Lumapit si James sa Supremacy-M at sumigaw, "Ito si James. Narito ako para sa aming pusta, Qui-Regen." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5512. Val na pagtatangka upang tipunin ang mga powerhouse mula sa iba't ibang mga pangunahing puwersa at lumikha ng isang plano. Gayunpaman, nawala si James kaagad matapos mailantad ni Lady Wikalia ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ay hindi hanggang kamakailan lamang na gumawa si James ng muling pagpapakita. Inihayag pa niya na darating siya para sa Supremas. Natakot si Qui-Regen at mabilis na nakipag-ugnay muli sa mga pangunahing puwersa sa gitnang eroplano. Sa kasamaang palad, hindi siya nakatanggap ng anumang tugon. Nalulumbay siya sa kanilang mga aksyon. Noong nakaraan, nagkakaisa silang patayin si James. Maaga o huli, si James ay maghihiganti laban sa kanila. Kaya, kakaiba na tumanggi silang sumali sa mga puwersa upang makitungo kay James. Bakit hindi pa dumating ang powerhouse mula sa karera ng Zoltrum? Si Qui-Regen ay nagsuot ng isang nag-aalala na ekspresyon. Matapos siyang maging pinuno ng Supremas, isang powerhouse mula sa karera ng Zoltrum ang lumapit sa kanya at pinilit siyang magsumite sa kanila. Wala siyang pagpipilian kundi sumunod at nagbigay ng karera ng Zoltrum na may walang katapusang mga mapagkukunan ng paglilinang mula pa noon. Ngayon na siya ay nasa problema, ang mga Zoltrums ay nag-aatubili na tumulong. Ang boses ni James ay lumubog sa buong Supremas. Sumingit si Qui-Regen at sinabi, "Kaya paano kung siya ay nakaligtas at muling nagkatawang tao? Gaano katindi ang maaaring makuha niya sa isang maikling panahon?" Panipi. Nawala si Qui-Regen mula sa pangunahing bulwagan. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng gate ng Supremas. Ang Supremas ng Supremas ay lumitaw din sa ilang sandali. Kinilala ni James ang ilan sa kanila, ngunit ang ilan ay mga bagong mukha. James. Tiningnan ni Qui-Regen si James nang walang pag-iingat. Napangiti si James ng mahina at sinabing, "Iyon ba ang saloobin na mayroon ka habang binabati ang iyong Panginoon?" Si Qui-Regen ay tumingin sa kanya ng malamig. Mahinahon na sinabi ni James, "Ako ang tagapagtatag ng Supremas. Noong nakaraan kong buhay, kinubkob ako ng maraming mga powerhouse at pinilit na muling mag-reincarnate. Ngayon na ako ay bumalik, hindi mo ba ibabalik ang Supremas sa akin?" Sinuri ni Qui-Regen si James at natagpuan na siya ay nasa consummation lamang ng Great Celestial Rank. Mabilis na natutunan ng iba pang mga matatanda ang tungkol sa ranggo ng paglilinang ni James. Sa sandaling iyon, isang confidential ng Qui-Regen ang sumulong at sinabi ng malamig, "Totoo na ikaw ang tagapagtatag ng Supremas. Gayunpaman, paano mo mamuno ang Supremas na may tulad ng isang mababang ranggo ng paglilinang?" Panipi. Hindi pinansin ni James ang nakatatanda na nagsalita sa kanya. Tumingin siya kay Qui-Regen at tinanong, "Nakasali ka ba? Nakipag-usap ka ba sa iba pang mga powerhouse upang mapupuksa ako?" "Oo, kaya ano?" Hindi ito itinanggi ni Qui-Regen. Ngayon na matapang na nagpakita si James, alam ni Qui-Regen na walang pagkakataon na malaya siya ni James. Tiningnan ni Qui-Regen si Kiana, na nakatayo sa likuran ni James. Natuklasan niya na si Kiana ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili at nahulaan si Kiana kung bakit nagkaroon ng kumpiyansa si James na magpakita. "Talagang umaasa ka ba sa isang babae upang mabawi ang Supremas, James?" Madaling basahin ni James ang isip ni Qui-Regen. Napangiti siya ng mahina, lumingon kay Kiana, at sinabing, "Bumalik ka na ngayon." "Sige." Tumanggo si Kiana at mabilis na tumalikod. Tiningnan ni James ang 10 matatanda at ilang iba pang mga mas mababang ranggo na matatanda. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi, "Bibigyan kita ng mga matatanda. Kung pipiliin mong tumayo sa aking tabi,
Patatawarin ko ang anumang mga pagkakamali na nagawa mo noong nakaraan. Bagaman handang magpakita si James ng awa, walang lumipat sa kanya. Haha, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5513. Qui-Regen ay tumawa ng malakas at nanunuya, sa palagay mo pa ba ikaw ay si Lord Supremos, ang fearless powerhouse na may gitnang eroplano sa ilalim ng kanyang mga paa? Wala ka kundi isang ant ngayon. Hindi ko na kailangang personal na kumilos. Ang alinman sa mga matatanda ng Supremas ay madaling mapupuksa ka. Mahinahon na sinabi ni James, tila hindi sinabi sa iyo ng Zoltrams tungkol sa mga nagdaang kaganapan sa madilim na daigdig. How alam mo, nagbago ang ekspresyon ni Qui-Regen. Bago matapos ang Qui-Regen, tinawag ni James ang isang maliwanag, mahabang taybak. Ilang beses siyang bumagsak, at hindi mabilang na mga landas ng Genesis ang pinagsama upang mabuo ang enerhiya ng taybak. Ang enerhiya ng taybak na tinusok sa pamamagitan ng walang bisa, na pumapasok ng mas malapit sa Qui-Regen. Hindi maaaring gumanti si Qui-Regen sa oras at tinamaan ng enerhiya ng taybak. Hindi lang niya mapigilan ang Genesis Sword Art, na naglalaman ng kapangyarihan ng hindi mabilang na mga landas ng Genesis. Si James ay nasa Great Celestial Ranks Consummation, samantalang si Qui-Regen ay nasa pagkumpleto ng Martial Celestial Rango. Nagkaroon ng isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga ranggo. Gayunpaman, ganap na may palabas ni James ang lakas ng Supremus Sword. Wala siyang reserbasyon at agad na inihagis ang Genesis Sword Art. Ang Genesis Sword Art ay isang malakas na paglipat. Kahit na hindi niya naaktibo ang anumang mga supernatural na kapangyarihan upang mapahusay ang kanyang lakas, ang mga powerhouse sa ilalim ng banal na ranggo ng langit ay hindi makatiis sa kanyang Genesis Sword Art. Kahit na ang isang powerhouse na pumasok lamang sa banal na ranggo ng Celestial ay hindi maglakas loob na kunin ang head-on ng pag-atake. Ang enerhiya ng taybak ay tumama kay Qui-Regen, agad na nasugatan siya. Mabilis siyang umatras at tinawag ang ilang mga kapangyarihan upang makabuo ng isang proteksyon na hadlang. Gayunpaman, ang proteksyon na hadlang ay nasira ng enerhiya ng taybak ni James. Ang enerhiya ng taybak ay tumagos sa katawan ni Qui-Regen at sumabog. Ang laman at kaluluwa ni Qui-Regen ay nawasak. Siya ay isang powerhouse sa rurok ng Martial Celestial Rango, isa sa pinakamalakas sa gitnang eroplano. Gayunpaman, pinukaw siya ni James ng madali. Kahit na hindi pumasok si James sa ranggo ng Martial Celestial, ang lakas na ipinakita niya ay nakakatakot. Lord Supremos, handa akong maglingkod sa iyo mula ngayon. Sundin ka sa aking kamatayan, Lord Supremos. Ang mga matatanda ng Supremas ay nagsimulang magpanik matapos masaksihan ang pagkamatay ni Qui-Regen. Binigyan ko na kayo ng isang pagkakataon. Ang ekspresyon ni James ay walang malasakit. Inikat niya ang kanyang kamay, at isang makapangyarihang enerhiya ng taybak ang lumitaw mula sa Supremus Sword. Ang enerhiya ng taybak ay bumaril at lumusot patungo sa maraming mga matatanda. Ang mga matatanda na ito ay tumakas ng paisa-isa, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay. Ang kanilang mga katawan ay sinaktan ng enerhiya ng taybak at agad na natanggal. Hinawakan ni James ang Supremus Sword at dahan-daang lumakad patungo sa Supremacium. Habang siya ay sumulong, ang mga alagad ay lumuhad sa lupa at sumigaw, "Maligayang pagdating, Lord Supremos." Di nagtagal, dumating si James sa pangunahing bulwagan ng Supremas. Umakyat siya sa pinakamataas na upuan, at ang mga pangunahing miyembro ng Supremacium ay kumalas sa bulwagan. Agad silang lumuhad sa sahig, nanginginig sa takot. Tumingin si James sa malayo at nagbulong, "Sa wakas ay bumalik ako sa Supremacium. Akala ko ang pagbabalik sa Supremacium ay ang katapusan ng lahat. Hindi ko inaasahan na ito ang magiging simula." Pagkaraan nito, tumayo siya at inutusan, ikalat ang balita na ang Supremacium ay nagpapahayag ng digmaan laban sa mga pangunahing puwersa ng gitnang eroplano. Ang tinig ni James ay sumakay sa pamamagitan ng Supremacium, na nagbibigay ng isang order sa mga alagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5514. Ang gitnang eroplano ay may 10 mahusay na puwersa. Marami sa kanila ang kasangkot sa pagtatangka upang maalis si James. Ang mga powerhouse ng Valiant Alliance, Immortal Mountain, Saluberg, Thunder Shrine, Spiritual Palace,
at Sword Alliance ay lahat ay kasangkot sa kaso. Ang Elysium Hall, ang Jew Academy, at pang-siyam na antas ng eroplano ay lumahok din sa scheme. Si James ay kumalas sa kanyang kamay ng Caswall, at ang ilang mga titik ng hamon ay naging materialized. Pagkatapos, sumigaw siya, ipadala ang mga liham na ito sa mga pangunahing puwersa ng gitnang eroplano. Oo, Ginoo. Ang ilang mga alagad ay mabilis na kinuha ang mga titik at umalis sa iba't ibang mga pangunahing puwersa. Si James ay nakaupo sa isang malaking bato sa likurang bundok ng Supremacium. Tumayo si Kiana sa tabi niya at tinanong, bakit hindi ka lamang naglulunsad ng mga pag-atake sa mga puwersang ito at alisin ang mga ito bago ang reaksyon ng Dark World? Binibigyan mo lang sila ng oras upang ipaalam sa mga Primeval. Panipi. Napangiti si James ng mahina at sinabing, ginagawa ko itong sinasadya. Nais kong ipaalam sa kanila ang mga Primeval sa likod ng kanilang mga puwersa upang malaman ko kung aling mga karera ang kasangkot. Kung gayon, aalisin ko sila. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari ko bang pagsamahin ang hindi mabilang na mga eroplano sa hinaharap ng hindi nahaharap sa anumang pagkagambala. Sumimangot si Kiana at sinabing, nakipag-away ka laban sa mga Yefteres, na kung saan ay higit na laban sa 4 na sinaunang karera. Ngayon, malapit ka nang gumawa ng mga kaaway mula sa marami sa mga madilim na mundo ng mundo. Sa palagay mo ba talaga maaari kang tumayo laban sa mga Primevals na ito sa iyong kasalukuyang puwersa? Nagkaroon ng sama ng loob si Kiana laban sa 4 na sinaunang karera. Gayunpaman, ang mga Glaces ay walang pagkapuot sa iba pang karera. Si James ay mahalagang nagpapahayag ng digmaan laban sa buong madilim na mundo. Nag-aalala siya na si James ay masyadong tiwala, at haantong ito sa kanyang pagbagsak. Ang mga salita ni Kiana ay naging mga kaisipan ni James. Mayroon na siyang plano, at ang pag-iwan sa Cairo sa Elysium Hall ay bahagi nito. Tinanong ni Kiana, ano ba talaga ang sinusubukan mong makamit? Upang maging sanhi ng matinding pinsala sa Yefteres, o sa pinakamahusay na sitwasyon ng kaso, panasan ang mga ito. Nagdilim ang mukha ni James. Natigilan si Flea and Kiana. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, mangyaring huwag maging impulsive, James. Pinangunahan ng Yefteres ang 4 na sinaunang karera. Bagaman ang pinakamalakas na miyembro ng Yefteres ay pumasok sa Halcyon Road, nakolekta din ng Yefteres ang maraming mga mapagkukunan ng paglilinang pagkatapos ng pag-aaway noon. Dapat ay sinanay nila ang maraming mga powerhouse ngayon. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga powerhouse ang nakatago sa loob ng Yefteres. Panipi. Sinabi ni James, namatay na si Yui. Ang dakilang nakatatanda ng Yefteres, Halianor, ay umalis na sa madilim na mundo at nasa gitnang eroplano na sinisiyasat ang pagkamatay ni Yui. Plano kong matrap ang Halianor sa Elysium Hall, pagkatapos ay pilitin ang Yefteres na magpadala ng isang hukbo sa gitnang eroplano upang salakayin ang bulwagan. Samantala, kukunin ko na. Panipi. Isang ngiti na nabuo sa mukha ni James, at nagpatuloy siya, na nagsasabi, kung gayon, sasalakayin namin ni Cairo ang punong tanggapan ni Yeftios. Kahit na hindi ko masisira ang mga Yefteres, nais kong magdusa sila ng napakalaking pagkalugi. Nag-isip si Kiana. Tumunog ang plano ni James. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil ang mga Yefteres ay hindi isang simpleng puwersa. Nais ni James na maakit ang mga powerhouse mula sa Yefteres hanggang sa gitnang eroplano. Pagkatapos, ilulunsad niya ang isang pag-atake sa punong tanggapan ng Yefteres. Gayunpaman, ang plano ni James ay mahuhulog kung ang ilang mga powerhouse ay nanatili sa punong tanggapan. Kiana. Tumingin sa kanya si James. Nakikinig ako. Tumanggaw si Kiana. Sinabi ni James, nais kong ipahiwatig mo ako at manatili sa Supremacium. Nagpadala na ako ng mga titik ng hamon. Gayunpaman, hindi ko sila sasalakayin kaagad. Gusto ko lang ang mga pangunahing puwersang ito na ipaalam sa mga Primeval ng madilim na mundo sa likuran nila. Ang mga Dark World's Primevals ay bibigyan ng abiso tungkol sa pagkamatay ni Yui sa Elysium Hall, at maiiwasan ito na kumilos ng walang ingat. Ito ay nagiging isang kalawakan, at ang mga Yefteres ay walang pagpipilian kundi ang magpadala ng isang hukbo sa Elysium Hall. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5515.
May ilang hakbang ang plano ni James. Una, kailangan nilang bitag o patayin si Halianor sa Elysium Hall. Pangalawa, gusto niyang malaman ng Dark World's Primevals ang tungkol sa mga kamakailang kaganapan ng Central Plain. Sa huli, sila ay magiging masyadong maingat upang kumilos at humingi ng tulong sa pinuno ng apat na sinaunang lahi, ang Yefteres. Ngayong patay na si Yui, ang mga Yeftero ay tiyak na magpapadala ng hukbo sa Central Plain kung maging si Halianor ay malalagay sa gulo. Ang pagkakataon ni James ay lilito pagkatapos maakit ang mga puwersa ng Yefteres sa Central Plain. Sumagot si Kiana, sige. Babantayan kita sa Supremacium. Ma'am, tumanggo si James at sinabing, aalis muna ako sandali para maghanda para sa operasyon laban sa mga Yefteres. Gusto kong harapin ang mga ito ng napakatinding pinsala o kahit na panasan sila kung maaari. Gayunpaman, kailangan ko pa rin ng ilang mga katulong. Matapos ibigay ni James ang ilang mga tagubilin kay Kiana, palihim siyang umalis sa Supremacium, tinitiyak na walang nakapansin. Ilang sandali pa, lumitaw siya sa labas ng Jew Academy na may ganap na kakaibang hitsura at aura. Dahan-daang lumapit si James sa Jew Academy. Kasabay nito, nakipag-ugnayan siya kay Shoro ng Heavenly Secrets Pavilion. Hiniling niya na ipakalat ni Shoro ang balita na pinatay si Yui sa Elysium Hall. Bukod dito, hiniling din niya na malawak na maipamahagi ang salita ng Halianor na darating sa Central Plain. Mr. Shoro, paki-exaggerate ng kaunti ang balita at magkalat ng chismis na mamamatay si Halianor pagkatapos na lumitaw sa Elysium Hall. Umalangaw-ngaw sa isip ni James ang boses ni Shoro, na nagtatanong, ano ang sinusubukan mong gawin, James? Napangiti ng mahina si James at sumagot, hindi mo na kailangan pang malaman. Tulungan mo lang akong ipakalat ang balita. At the same time, bantayan mong mabuti ang Primevals at ipaalam sa akin kung may abnormal. Habang nakikipag-chat kay Shoro, sumilip si James sa Jew Academy. Pagkatapos, hinanap niya si Lemuel at tinungo ang isang manor. Pagdating ni James, sinalubong siya ni Lemuel. Matapos makita si Lemuel, bumalik si James sa kanyang aktwal na hitsura. Tumingin si Lemuel kay James at sinabing, sa wakas nandito ka na. Ma'am, kinawayan ni Lemuel ang kanyang kamay, tinawag ang isang mesa at ilang upuan sa bakuran ng manor. Pagkatapos, sinenyasan niya si James na maupo. Agad na umupo si James at tumingin kay Lemuel. Matapos maramdaman ang cultivation rank ni Lemuel, hinangaan niyang sinabi, ang gitnang yugto ng Holy Celestial rank. Kahanga-hanga ka. Iginala ni Lemuel ang kanyang mga mata at sinabing, cut the flattery. What did you come for? Kung walang importante, bilasan mo at mawala ka. Tinatamaan ka ng maraming puwersa ngayon. Ayokong isipin nila na malapit akong kakilala sa iyo. Humalaklak si James at sinabing, naparito ako upang hilingin sa iyo na gumawa ng isang magandang hitsura pabalik sa Central Plain at maging bahagi ng isang bagay na malaki. Hindi, salamat. Agad namang tumanggi si Lemuel. Hindi ko pa nababahagi ang mga detalye. Bakit ka nagmamadaling tanggihan ako? James looked at him helplessly. Sumagot si Lemuel, kung ano man iyon, hindi ko gagawin. Yui is dead, sabi ni James. Alam ko. Tumanggo si Lemuel. Hindi ka ba curious kung ano ang susunod kong gagawin? Tumingin si James kay Lemuel na may matingkad na ngiti. Hindi ako interesado, mahinahong sagot ni Lemuel. Napawi ang ngiti ni James, at same time niyang sinabi, kikilos ako laban sa mga Yeftero. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo.